Opisyal na ulat mula sa FIBA, muling umangat ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong men's FIBA World Rankings. Matapos ang dominanting sweep laban sa Guam sa first window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers, umakyat ng isang pwesto ang pabansang koponan sa number 36 sa buong mundo. Ang balitang ito ay inilabas noong December 4 at nagpapatunay sa epektibong pag-usad ng programa, lalo na't ginawa ito ng Gilas sa kabila ng pagliban ng ilang mga key players. Ang Gilas na ngayon ay merong 348.8 points ay naungusan na ang Estonia at 37th and Jordan at 38th sa global standing. Isang malaking boost sa moral at reputasyon ng Pilipinas bilang isang basketball powerhouse sa Asia. Ang pag-akyat na ito ay direktang resulta na pinakita nilang all-around performance laban sa Guam. Hindi lang nanalo ang Gilas. Nagtala pa sila ng bagong Asian Qualifiers na record. Sa kanilang 87-46 road victory noong November 28, dinamina ng Filipino squad ang boards. Humahakot ng record-breaking 61 rebounds. Ito ay bumasag sa dating joint record na 59 na hawak ng Lebanon at Iran. Ang markang ito ay pumapangalawa pa sa all-time World Cup qualifiers history. Nagbigay din ito sa pinakabagong strategic implication ng koponan na ang rebounding at interior defense ay naging pambato na nila. Ito ang katotohanan. Ang Gilas ay patuloy na umaangat sa ranking kahit pa wala ang kanilang towel at rim protector na si Kai Sotto sa mga larong ito. Ang deep bench at system play na inilatag ni Coach Tim Cone ang nagdala sa kanila sa clean sweep. Ang game-based system ng FIBA sa pagkalkula na ranking ay tinitingnan ang bigat ng kalaban at competition level. Kaya naman ang dalawang panalo na ito ay may malaking impact sa kanilang puntos. Sa Asia, ang Gilas ay nanatiling nasa top tier. Patuloy na nakipagsabayan sa mga powerhouses tulad ng Australia at Japan. Inaasahan na magkakaroon pa ng pagkakataon ang Gilas na umangat sa ranking sa susunod na qualifiers window sa February 2026. Ang mga susunod na laban ay magiging critical dahil mas matitinding kalaban tulad ng New Zealand at Australia ang kanilang haharapin. Ang strategic implication ay malinaw. Kailangan nilang ipagpatuloy ang ganitong dominance at discipline upang makasiguro ng mas mataas na pwesto sa global map. Ang tanong ngayon, sa pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas at ang full force na lineup, hanggang saan pa aabot ang momentum na ito? Ang pag-akyat sa number 36 sa global ranking ay hindi tsamba. Sa game-based system ng FIBA, bawat laro, bawat panalo, at ang bigat ng kalaban ay may katumbas na puntos. Ang dalawang dominant ang tagumpay laban sa Guam ay nagbigay ng sapat na boost upang lampasan ang mga bansa tulad ng Estonia at Jordan na nagpapatunay na ang current system ng Gilas ay gumagana. Tinilakay ni Coach Tim Cone ang performance ng Gilas at kahit masaya siya sa sweep, nagpahayag siya ng pagkadismaya sa paraan ng kanilang panalo, lalo na sa kanilang home game kung saan muntik nang mahabol ng Guam ang malaking lead. Ayon sa mga ulat, nag-iwan ng mensahe si Cone sa social media na nagsasabing happy about the win but certainly not happy about the way we won. But we need to be a lot better to beat the Tall Blacks and the Boomers at our home. Hope Kai is healthy then. Malinaw ang focus. Ang ranking jump ay simula pa lang. Ang tunay na test ay darating sa February 2026. Higit pa sa ranking jump, ang record-setting performance ng Gilas sa rebounding ay nagbigay ng bagong strategic implications sa koponan. Sa road game laban sa Guam, humakot ang Gilas ng amazing na 61 rebounds na nagtala ng bagong record para sa Asian Qualifiers. Binasag ang dating joint mark ng Lebanon at Iran. Sa pagtatapos ng qualifiers window, ang Pilipinas ay nagpapakita ng efficiency sa offensive at passing game na dating mga concern ng national team. Ang dominant rebounding ay nagpapakita na ang Gilas kahit wala ang full force na lineup ay may kakayahang mag-compete sa physical na aspeto. Ang pinakamalaking implication sa ranking ay konektado sa pangunahing keyword ng ating ulat. Malakas talaga ang Gilas. Ang ranking jump ay nakamit kahit pa nagpapagaling pa si Kai Sotto sa kanyang ACL injury. Ito ay nagpapakita ng lalim ng player pool at ang epekto ng system ni Coach Tim Cone. Ngunit tulad ng ipinahiwatig ni Cone,
ang tougher opponents tulad ng Australia, na number 6 sa mundo, at New Zealand ay eminent na. At ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas sa susunod na window ay magiging kritikal sa pagpapatuloy ng momentum na ito, lalo na't ang presence niya ay magpapalakas sa interior defense at rebounding na nakita na natin ang kahalagahan. Sa pag-akyat ng Gilas Pilipinas sa number 36 globally, lalong tumitindi ang competition sa Asian basketball hierarchy. Ang Pilipinas ay nananatiling matatag sa number 4 spot sa Asia, sa likod ng mga powerhouses tulad ng Australia, number 6, Iran, number 20, at New Zealand, number 24. Ang mga bansang ito ay may consistent performance sa mga major tournament, at ang ranking ay nagpapakita ng kalidad ng kanilang program. Ang hamon ngayon sa Gilas ay hindi lang manalo sa mga qualifiers, kundi to consistently beat the higher-ranked na kalaban upang makapasok sa top 3 ng Asia. Ang game-based system na ginagamit ng FIBA ay napaka-meticulous. Hindi lang ito tungkol sa panalo. Ang weight ng bawat laro ay nakabatay sa opponent's strength and competition level. Kaya naman ang dalawang panalo laban sa Guam, kahit dominant, ay nagbigay ng limitadong ranking points kumpara sa panalo laban sa isang top 20 squad. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na window sa February 2026 ay magiging critical. Ang mga posibleng laban sa mga bansang may mga mataas na ranking tulad ng New Zealand o posibleng Australia ay magbibigay ng mas maraming ranking points sa Gilas sakaling manalo sila. Ang strategic focus ay nasa pagkuha ng valuable points sa mataas na level of competition. Ang pagiging number 36 sa mundo ay naglalagay sa Gilas sa mas magandang posisyon para sa mga draws sa mga major tournaments. Sa international scene, ang ranking ay mahalaga para maiwasan ang mga early match-ups laban sa mga top-tier teams tulad ng USA, Spain, or France. Kaya ang patuloy na pag-akyat sa ranking ay nagbibigay ng strategic advantage sa mga future draws ng Gilas. Ito rin ay nagpapakita ng stability ng national team program sa ilalim ni Coach Tim Cone, na naglalayong magkaroon ng consistent system at player pool na hindi nakasalalay sa isang star player lang. Ngayon pa man, ang anchor ng ating ulat ay nananatiling si Kai Sotto. Sa paglipas ng panahon, inaasahan ng mga fans at analysts na si Kai Sotto ay magiging core component ng national team hindi lamang sa Asian qualifiers, kundi pati na rin sa bigger tournaments. Ang kanyang presence ay magpapabigat palalo sa strategic implication ng Gilas, lalo na sa inside game kung saan kailangan ang kanyang height at rim protection.